Noong bakasyon, nagkayayaan ang grupo naming magkakaibigan na magbakasyon sa isang probinsya. Ang bahay na aming pinili ay matagal nang naabandonada. At ayon sa kwento ng isa sa amin, si Dennis, may mga nilalang daw na nagpaparamdam dito. Kahit noon, may mga kwento na si Dennis tungkol sa bahay na iyon sa mga matanda niyang lolo at lola na nagkwento na hindi sila komportable sa lugar. Kaya naman, ang kanyang mga magulang ay iniwasan ang magbakasyon doon. Nagplano kami kung kailan kami pupunta at ipinangako naming hindi namin sasabihin sa mga magulang ni Dennis ang aming balak. 5 kaming magkakaibigan ang nagpasyang magtagal ng 4 na araw doon sa abandonadong bahay. Nang makarating kami sa lugar, nakita namin ang napaka-creepy na kapaligiran. Mataas ang mga talahib, buradong pintura sa mga pader, at ang nakakakilabot na pakiramdam mula sa labas. Walang ibang bahay, kundi ang malaking abandonadong bahay na iyon. Habang tinitignan namin ang bahay, napansin ng ilan sa amin na parang gusto na ring umatras. Pero dahil sa hiya, hindi na lang nila sinabi. Tinuloy namin ang aming balak na magpalipas ng ilang araw, pero para sa akin, ito ay exciting. Dahil palagi ko lang nakikita ang mga multo at aswang sa telebisyon. Sa loob ng bahay, medyo maayos pa naman, kahit na maalikabok at luma na ang mga gamit. Nagdesisyon kaming maglinis sa isang kwarto kung saan kami matutulog. 5 kwarto ang bahay at may 2 palapag. Ang aming mga kaibigan na sina Jesse at Levi ay naglinis sa kusina. Pagkatapos naming magsimulang maglinis, nagkasundo kaming pumunta sa talipapa para bumili ng mga kakailanganin sa aming bakasyon. Habang naglalakad ako sa talipapa, may isang matandang babae ang lumapit sa akin at sinabi, "Huwag na ninyong ituloy ang balak ninyong pagtira sa abandonadong bahay." Napatingin ako sa kanya, puno ng pagtataka kung paano niya nalaman ang aming balak. Sinabi pa niya na hindi lang isa, kundi 12 ang nakatira sa bahay na iyon at hindi sila masaya sa aming pagdating. Bago pa ako nakapagsalita, tumalikod siya at umalis, pero lumingon siya ulit at may nanlilisik na mga mata. Nang nagkita-kita na kami ni Dennis at ng mga kaibigan, sinabi ko sa kanila ang nangyari. Pero tinawanan lang nila ako at sinabing naduduwag lang ako. Bandang 7:00 ng gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, nagalit si Levi sa akin dahil sa akala niya ay pinagtitripan ko siya. Sa sobrang asar, ikinuwento niya sa akin na panay daw kalabit ko sa kanya habang siya ay naghihiwa. Ngunit mariin kong itinanggi ito dahil abala rin ako sa anong ginagawa ko. Hindi nagtagal, nagkatinginan kami at hinanap ang ibang mga kaibigan namin na nasa labas at abala sa pagsiga ng mga tuyong dahon. Habang kami ay naghahapunan, bigla kaming napatahimik nang may narinig kaming kumalabog mula sa itaas. Nagkatinginan kami at nagmamadaling umakyat upang alamin kung sino ang nandun. Kanya-kanya kaming buksan ng mga pintuan, ngunit wala kaming nakita. Sinabi ni Dennis, "Nagsisimula na. Handa na ba kayo?" Sabay tawa. Bumaba na lang kami at nagpatuloy sa pagkain. Yun ang unang gabi namin sa bahay. Kinaumagahan, ako ang unang nagising, kaya nagdesisyon kong ako na lang ang magluto ng almusal. Pagkatapos kong hilamos, bumaba ako at nakita si Patrick na nasa harap ng lababo. Sabi ko, "Gising ka na pala, magluluto na sana ako." Pero hindi siya humibo. Nang umalis ako sandali para magyosi, pagbalik ko, wala na si Patrick. Napakamot na lang ako sa ulo at itinuloy ang pagluluto. Maya-maya, nagsibabaan na ang mga barkada ko.
Tinanong ko si Patrick kung bakit siya nawala. Laking gulat niya nang sabihin ko ito dahil kakagising lamang daw siya at kasabay niyang bumaba ang ibang kaibigan namin. Sinabihan ko siya, "Lakas mong magtripa." Bandang tanghali, naiwan ako sa bahay habang ang iba ay pumunta sa bayan para mamili. Nag-iikot-ikot ako at nakita ng isang lumang transistor na walang battery at saksakan, kaya nilagay ko na lang ito sa tabi. Habang naghahalongkat pa ako, naamoy ko ang usok. Usok mula sa sigarilyo na matapang ang amoy. Maya-maya pa, may kumalabog sa pintuan. Akala ko bumalik na ang mga kasama, kaya bumaba ako, ngunit walang tao. Nakatayo ako doon, nagtataka, nang biglang narinig ko na naman ang paglalakad sa itaas. Umaakyat ako ng mabilis, bumubukas ng bawat pintuan, ngunit wala akong nakita. Nang bigla, may narinig akong musika mula sa radyo. Sinundan ko ang tunog at napansin ko na galing ito sa lumang radyo na wala namang battery. Napaatras ako nang may bumulong sa likod ko. "Umalis na kayo." Natakbo ako pababa ng hagdanan at muntik akong mahulog, kaya't nagmadali akong lumabas. Pinapahirapan ng takot ang aking hininga. Nang dumating ang mga kaibigan ko, ikinuwento ko ang nangyari at sinabi kong hindi na ito maganda. Sumang-ayon naman ang dalawa sa amin at nagdesisyon kaming umalis na kinaumagahan. Pero si Dennis, sayang daw ang pagpunta namin kung dahil lang doon ay aalis na kami. Sa kabila ng takot ko, pumayag na rin ako nang makitang nagpatuloy na ang iba sa kanilang mga plano. Ilang oras ang lumipas, narinig namin ang sigaw ni Levi from the second floor. Nagtatakbuhan kami papunta sa taas ng bahay at nakita namin si Levi sa isang sulok, takot na takot. Ipinahayag niya na habang nahihiga siya sa kama, may narinig siyang boses ng mga batang naglalaro na tila hindi niya makita. Maya-maya, may humawak sa kanyang braso at napasigaw siya. Noong last day na namin, walang kuryente sa bahay, kaya ginagamit namin ang flashlight at gasera habang nag-iinuman kami. Nag-usap-usap kami tungkol sa mga naranasan namin sa bahay na ito. Dito, nagpasya si Patrick na gawin ang Spirit of the Glass, kaya ginawa niyang board gamit ang papel at isang manipis na baso. Agad na gumalaw ang baso at sa una, kami ay nagtawanan at nag-asaran. Akala namin isa sa amin ang gumagawa nito. Ngulit nawala ang kalasingan namin nang naamoy namin ang amoy ng asupre. Sabay-sabay na narinig ang yapak sa itaas at di maipaliwanag na boses. Maya-maya, nakita namin ang isang nilalang na nakaupo sa may hagdanin. Nakakatakot ang itsura. May kulay pulang balat na parang nasunog at nakangiti sa amin. Agad kaming nagtakbuhan sa labas ng bahay. Ayaw na naming bumalik. Sumunod, pagkababa namin, hindi na kami bumalik sa loob ng bahay hanggang sa umaga ng kinabukasan. Sabay-sabay kaming pumasok at kumuha ng mga gamit, ngunit walang may gustong maiiwan. Hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang mga nangyari sa amin sa bahay na iyon. At anuman ang tawag sa mga nilalang na ito, hindi ito normal at delikado. Ngunit kung nag-enjoy kayo at nagustuhan ang kwentong ito, sana ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update sa mga bago kong upload.